Mayamang buhay, mga kapatid. Salamat at nagsasubaybay ka sa libro na to, Why We Want You to Be Rich by President Donald Trump. Chapter 6 na po tayo, but there was one sub-chapter in 5 na hindi po naisama ko sa aking last na upload. So, may tatlo pong classification na tao na sinabi dito ni author Robert Kiyosaki. Ang unang tao, na majority po ang mga tao na ito, these are the people who do not invest and they rely on their families who would support them, the company of which they work, and the government to give them ayuda. Yan. Grants and aids. Ang pangalawang classification, ito naman yung mga taong maraming savings sa bangko o kaya ay may mga real properties pero walang ready cash. They want to study more and they do not want to lose when they want to invest. Ang pangatlong classification, which is a tenth of the whole population, ito yung mga wealthy people. They invest to win. And they work, nagtatrabaho po sila para mag-win or pag magtagumpay sa buhay or maging successful sa mga mission nila sa life. So, itong pangatlo, may 4 po na qualification ang pangatlong population na to. They save money, they get out of the debt, they invest in the long term, and they diversify. So may 4 po na component ang talagang mayayaman na mga tao. Ang sabi ni Trump, it is a financial tragedy kung ikaw ay mayaman pero mahirap ang utak mo, you don't enjoy. Masyado kang kuripot, masyado kang matipid. Ayan. So, as you see, yung mayayaman talaga, they invest their money, they save, and they travel the world. Makikita mo sila kung mag-party talagang, di ba, mga matataas talagang standard nila. So, ganun po, dapat pag nag-invest ka at negosyo ko, nag-i-enjoy ka, 'di ba? Kasi i-enjoy mo yung kayamanan na nalilikom mo. Pero ang hirap po dito sa atin ay nauuna muna ang enjoyment bago may investment. 'Di ba? Life is supposed to be fun, sabi ni President Donald Trump. Majority are living in fear instead of having fun. But when you play to win, yan. Pag yung mission mo sa buhay mo, hindi ka talagang obsessed sa pagiging mayaman, parang nag-i-enjoy ka lang. Kumbaga, ito yung fruits ng labor mo, nag-i-enjoy ka at the same time. Kagaya ko, when I was in the government, di ba maliit ang sweldo nung nasa gobyerno, ako po ay magaling talaga sa training, education. So, I do team building, leadership training, life and work balance, leadership and succession management, mga collective bargaining agreement and negotiation. Yan. So, kumikita po ako sa training ko ng 10,000 an hour. Noon pa yon. So, aside from yung sweldo ko, nagtiteach po ako, di ba? So,
I find other means to also enjoy my craft. Kasi kung yan lang talaga, seryoso ka masyado sa buhay mo, ay nakikita mo ang dami ng mga stress na tao. But when you are in the academe kasi, you are able to inspire people. Ako po, I'm glad when I became a dean in one of the college, ay send ko po ng 57% of the total population ng aking college sa mga scholarship sa Department of Science and Technology, sa DSWD, sa Commission on Higher Education. So these people, nung mag-graduate po ay nagpo-post sa wall ko thanking me na nagkaroon sila ng mga tag 30,000 per semester na mga scholarship grants and aids dahil mga below poverty line, pero they really aspired to finish a college degree. Meron pong nagpulis na, meron nasa BGMP, merong nasa abroad na rin, nasa Abu Dhabi, meron din nasa call center na nag-earn na rin ng 6 digit. So, bakit kaya ito, bilyonaryo na to si President Trump? He doesn't need to be an author. Meron ko kasi siyang sinabi na, di ba nagpipilanthropic activities and program ang mga mayayaman, di ba? Sa sobra-sobra nilang pera, nagbibigay sila. And itong book na to was envisioned to share it to the population, yung mga middle class lalo na, to inspire them to become rich. So, most people, sabi ni Robert Kiyosaki, kaya they fail to invest because they think it is gambling. But when you are educated, yun ang sinasabi, pag may financial literacy ka, may financial education ka, you are not afraid to invest your money because alam mo ang mga benefits ng may mga kita na hindi lang sa sweldo kinukuha. So, President Trump said, I wanted to teach and I want to win. Even now in his running for the second term sa USA, 'di ba? Hindi naman na kailangan siya 5 ng mansion niya, 'di ba? So but then he has a mission to make great America, 'di ba? So may specific po ako na mga success stories na i-share ko. Una, yung aking friend na after graduation ng college, hindi po siya nakapagtrabaho ng formal na sector because she was taking care of an aged mother. Ang segment na to ay attributed ko po sa mga babae kasi tapos na po ako sa mga lalaki kanina. So, kumikita po siya ng 3,000 sa Matumal. 3,000 a day dito po sa probinsya namin, dito sa aking bayan. 3,000 a day, maliit lang na sari-sari store, yung mga basic commodities lang. But she's very good at it. Remember, mga 40 years ago when she started it, 'di ba? Ano ba ang, sabi ko, bakit ano ang tip mo na hindi ka nagsasara? Sabi niya, simple lang, hindi ako nagpapautang. Why? Kasi sabi niya, di ba, bibili ka ng sabon, bibili ka ng shampoo. Kung pupunta ka ng palengke, di ba hindi mo naman talaga uutangin yun? Marami na daw na nag-open ng mga sari-sari store, tapos chinichismis niya siya na hindi siya nagpapautang. Yun, mga sarado na, sabi niya. But, ang ideya niya, napakasimple lang bakit naman, pag sari-sari store, utangin mo na pwede ka naman palang bumili ng mababayaran. Simpleng ideya lang. And then,
she diversified, nagbibinta po siya ng mga load. Yan. So, ganun lang. Oh, namatay na po yung mom and she was not able to marry but she's thriving in her craft. Second is, by the way, mayaman na po ito. Ang ganda na ng bahay niya. From that alone, sari-sari store. Number 2 ay isang anak ng labandera na naging doktora. She just studied in one of the medical schools here in Tacloban, and when she took the board exam, she was top 5. So, syempre, gustong mag-aspire ng better future, she applied in St. Luke's. Masyasyak po kayo, number 1 po siya sa lahat ng mga nag-apply for a medical position there. Nung isinubmit niya yung transcript, sabi nung HR ng St. Luke, saan ba itong school na to? Kasi di ba hindi kilala, nasa third world school. Yan ang sinasabi ko, it does not matter na school. Basta nasa tao yan, kung nag-aaral ka, pareho ang filosofiya ng paggagamot, pagso-surgery, kung saan ka mang school. I would like to celebrate the women dito sa segment na to kasi napakaraming mga babaeng anak na pinalago din ang kanilang mga pamilya kahit malayo sila. I would like to end it with one character na nagjapayoke, pero syempre di ba pag nalaos ka na at hindi na rin maganda ang boses mo, bumalik siya dito sa Pilipinas. She opened a band muna, but eventually she took a very feasible place na nag-thrive po yung resto bar niya. So meron na siyang nook where may mga banda-banda, kumakanta-kanta, and then she's managing the restaurant and it is expanding and it is multiplied. Meron na rin siyang mga 3 nook sa area. Ito ang classic example na kung saan ang field mo, doon ka mag-thrive, and then discern kung paano mo palalaguin yung competency mo na yan. With that, thank you for listening. May the force of the universe be with you. And we will end now chapter 6. And I hope you can finish with me up to chapter 29. Hindi na po ako nag-English version, but if you can go back to the contents of those English version, do so. Kasi yun talaga ang content ng book na chapter na yan. Amen to us all. Let us see each other for the chapter 7 segment.